Pagkat ikaw lamang ang banal, taas-taasan ang Panginoon, Panginoon, kasama ng Espiritu sa kadakitan ng Diyos ang amin, ng Diyos ang amin. Papurit sa Diyos, papurit sa Diyos ang manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig namin ay iyo pong dagdagan. At gawin mo pong mahalin namin ang iyong mga kautusan. Upang sa mga pangako mo, kami ay maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magpo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatian sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan ito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunpaman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ang dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa.
Diyos at sa sigo ay ibalik ang nangyari kasaysayan. Kapag isang panaginip lahat tayo'y natuwa, masasayang nagsinawin. Tuwa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansa, nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos tila'y dakila. At ang higit dakilang ang masasabi pambihira, ang ginawa naman kaya kami ngayon hanggang langay di kawasan. Tuwa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong bakis, sa sariling bayan natin kami poon ay balik. Sinong mga nagbibigit na nagtanim na may luha, bayan mo na magaling, masasaya't natutuwa. Tuwa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kaya kung mga nagsihay o talamit na nanakis, ay aawit na may galak, talagang di pagbalik. Tuwa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah! Ikaw, Panginoon, masyadaan ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! 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 Ikaw, Panginoon, masyadaan ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at nabungad ang ibon at mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, ano pat umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos.
Tayo po'y maupo. Sa ating pong minamahal na Kura Paroko, Father Pete, sa ating pong nangunguna sa samaang ito, Apo Kunching at sa lahat ng kanyang mga alagad, caps, lahat ng mga narito na nakikibahagi sa anibersaryo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mukhang kayo nagugutom na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. May nagtanong, saan ba ka galing mga tao na yan? Ba't ba ka napakarami? Saan ba kaya nagsimula? Para po maganda yung ebanghelyo natin ngayon. Ano po ang binibigyan diin ng Panginoon? Ang binibigyan po niya ng diin ay yung paghahari ng Diyos. Ang paghahari daw po ng Diyos, inihilin tulad niya sa dalawang bagay. Una ay sa buto ng mustasa. Napakaliit ng buto, halos hindi mo mapapansin. Pero pag tinanim, ito ay dahan-dahang lumalago hanggang sa maging isang parang punong kahoy na kung ikukumpara sa gulay, yun ay pwedeng pagpugaran ng mga ibon. Ito rin daw po ay maikukumpara sa isang yeast o levadura. Kung titingnan mo yon, parang alikabok lang. Pero pagka inihalo mo, iminasa mo doon sa ginagawang tinapay, mapapansin mo, pinalalaki nito ang minasa. Kaya po, yun daw ang sinasabing paghahalin tulad niya. At kung ito ngayon ay iuugnay natin sa ating ginagawang anibersaryo, mapapansin po ninyo, nung una, wala naman ito. Nang dumating ang Espiritu sa ating kapatid, siguro'y maiisip ng iba, oh, naluluka na yung tao. At ilan ang kasama niya? Natanong ko nga kanina, isa pa lang. Naging 2, naging 3, naging 4. Ngayon, 1,000 na. Kaya po kung ating pong titingnan, para daw po itong tinatawag na kaharian ng Diyos, na sa simula ay parang hindi napapansin, pero dahan-dahan lumalago, lumalaki. Pero may ipapapansin po ako sa inyo. Ito po'y hindi lalaki, ito'y hindi lalago pag ang membro nito o ang mga ginagamit na kasangkapan nito ay hindi ginawa ang kanyang papel. Halimbawa, sinabi ko kay Apo Kunching, nais kong at tulungan mo ako iparating ang aking mga salita. At sinabi niya, ayoko po. Wala na. Tumigil na. Parang kay Maria. Hindi po ba sabi ng Anghel Gabriel, o pinili ka ng Diyos para ikaw ang maging ina ng anak ng Diyos na siyang magliligtas sa tao. Kung sinabi ni Maria, ayoko po. Nawala na. Pero ito po'y hindi lamang tinugon, kundi sa kanyang makakaya, ito'y kanyang ginawa at ito'y kanyang pinagsikapan. Kaya nga po, yung sinasabi nating anibersaryo ngayon, ito yung produkto nung mga nagaganap nitong nakaraang taon. At inuulit ko, kung hindi kayo nagbigay ng iyong sarili, hindi po tayo aabot sa 14 na taon, mabubuwag po ito. Pero tandaan ninyo, sa ating pagsisikap, mayroong tayong ginagawang paraan. Kung hindi tayo matyaga, wala tayong nilaga ngayon. At nakita naman ninyo na bagamat sabi nga natin umuunlad, pero kaakibat po nito'y marami tayong sakripisyong pinagdadaanan. Marami tayong mga krus na dinadala.
At kuminsan, yung pangkakilala natin ang nagiging krus natin. Pero hindi po ito dapat na maging hadlang. Natatandaan niyo nung linggo, hindi po ba isang bulag ang nanawagan kay Jesus? Jesus, anak ng David, maawa po kayo sa akin. Ano sabi ng mga alagad? Uy, huwag kang maingay, huwag kang magsisigaw. Pero nilakasan pa niya ang kanyang sigaw. Ano sabi ng Panginoon? Tawagin ninyo. At yun nga, pinagaling ka sa iyong pananalig. Hindi naging hadlang ang mga taong nagsasabing huwag kang maingay. Ganon din dito. Maraming hadlang. Yun na lamang pag-isipan ka na hindi maganda. Hadlang po yan. Yun na lamang, kaya may pamilya ka. Paano mangyayari sa pamilya mo kung dito ka lalagay? Pero hindi rin naging hadlang. Kayo naman na nakikibahagi, sa totoo lang, ni pamasahe kumise, wala kayo. Pero hindi hadlang ang pamasahe. Dati-rati isang maliit lang itong lugar. Pero ngayon, tinatawag na nating dambana. Saan natin kinuha? Bigay ng Diyos. Sapagkat iyan ang Diyos. Sumunod ka sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat ang pangangailangan mo. Pero tanda natin, meron siyang idinagdag, may kaakibat na paghihirap. Kaya po mga kapatid, siguro ito ang aming pasasalamat sa inyo. Sa totoo lang, maaring yung iba, sinasabi, ito daw ay kulto. Maaring sinasabi, ano beka yan? Pero kami bilang pare, si Father Pete, kung kami ba magsalita sa inyo, kung paanong style na ginagawa niyo, kung kami lang dalawa, ba hindi namin kayo mahahatak ng ganyan? Pero dahil sa pagsisikap ninyo, sa amin bilang mga pari, nagiging katuwang namin kayo. At iyon ang pinakamaganda. Kung kami katuwang ni Kristo, kayo din ay katuwang ni Kristo. Hindi ba, meron ngang nagsumbong si Juan? Ano sabi ni Juan? Juan, may nagpapagaling po doon. Hindi natin kasama. Ang ginawa ko, pinigil ko. Ang tanong ni Jesus, ano ba ginagamit? Ipangalan po ninyo. Huwag mong pigilin. Sapagkat iyan ay kasama natin. Kaya po siguro makikita natin kung pagdudugtong-dugtongin natin ay pinapahig ng banal na kasulatan, makikita natin ang lahat ay pinapatnubayan ng Diyos. Kaya wala tayong karapatan na sasabihin natin tumigil kayo. Ang maganda nga ay sabihin, sige, kung anong magagawa namin, tutulong din kami. Kaya po iyon ang pinakahamon sa ating lahat. Hindi po magtatagal ang samahang ito o ang gawain ito kung hindi tayo papatnubayan ng Diyos. Pero ang pinakahamon, gawin yon tungkulin ninyo. Napili kayo para manghilot. Manghilot kayo. Hindi yung manghilot ang sinasabi, pinupukpuk mo. Meron kasi kumisang ganon, nabigla ng konting pribilehiyo, lahat ay gusto sa kopi na. Hindi naman tama yun. Parang misa, kami pari ang magmimisa, sila sakristan, alangan naman sila ang magkokonsekra, kami tutugtog ng kampana. Kanya-kanya po tayo. Para maging talagang maunlad at talagang tayo sa Diyos, kanya-kanya ng gampanin. At ang pinakamahalaga, tulong-tulong. Huwag yung pag nalapit yung isa ng konti, sisiraan mo. Huwag yung pag nalapit ang konti, yung isa na nalampasan ka ng konti, ano sasabihin mo, uy, gano'n naman yun. Hindi. Hindi gano'n. Ang mahalaga, pag ikaw ay nandito, lahat kayo may gampanin. Kahit na tigabukas ka lang ng pinto, kahit na tigahawa ka lang ng kung ano man ang hahawakan dyan, ikaw pinagbibigay ng inumin. Yung pagbibigay mo ng inumin, maliit na baso,
at binigyan mo yung kapwa mo, nagsilbi ka. Hindi ba yan ang sabi ng Panginoon? Isang tubig lang na baso, ibinigay mo sa kapatid ko, ginawa mo sa akin. Kaya wag sa trabaho po, wag tayong mag-sesulusan. Hindi po mahalaga yun. Makasisira yun sa samahan. Kaya yung maliit mong magagawa, pumitik ka lang. At yun ay ginawa mo para sa Panginoon. Malaking bagay. Huwag nating sabihin, bakit ganito lang ako? Hindi po. Ang lahat mayroong gamit. Ang building. Ang building na ito'y mayroong buhangin. Mayroong bato. Yung isang batuti na nalagay dito, pwede niyang sabihin, isa ako sa membro ng gusaling ito. Dahil nandoon ka. Pero wag mo sasabihin, ako ang pinakamagaling sapagkat ako haligi. Ako ang pinakamagaling sapagkat ako ang pinakabubong. Hindi ko kayo paulanan. Hindi po. Kahit na ano lang, kahit na sabihin, ikaw lang yung isang tiles na nandiyan. Ikaw po ay mahalaga sa Diyos. Kaya inuulit ko po, gawin natin ang ating tungkulin para higit pa tayong bigyan ng biyaya ng Panginoon. Hindi biyayang material, kundi biyaya ng kaligtasan. At iyon ang pinakamahalaga. Lagi kong sinasabi sa inyo noon, wala man kayong sakit, wala man kayong ginagawa, ang pagtungo lamang ninyo dito at pakikinig ng salita ng Diyos ay isang malaking bagay. At ang pinakasinasabi ko sa inyo noon pa, hindi man kayo gumaling, hindi po yun ang importante. Hindi iyon ang importante. Ang importante, maliligtas ang kaluluwa mo. Kaya po mga kapatid, sana lalo pang madagdagan ang taon ng ating pagsisilbi. Eka nga'y abutin man natin ang katandaan, ang mahalaga, tayo ay naglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang paglilingkod natin ay hindi mababayaran ng kahit anuman. Ang mahalaga, sabi nga ng Panginoon, ang pagbutihin ninyo, malagay kayo sa aklat ng buhay. Amen. Mga kapatid, tayo ay manalangin sa Ama nating mapagmahal, sa Ama nating tapat, sa Ama nating tunay na ugat ng ating pagtitipon sa oras na ito. Kaya nga't may anibersaryo tayo, nananalig tayo sa Kanya. At hanggang ngayon, pananalig ay nailalahad natin sa paghiling ng ating mga pangangailangan sa pakumbabang pamamaraan. Kaya ang ating tutugon, Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Hinirang mo ang aming Papa, mga obispo at mga pari, upang pamunuan ng iyong iglesia. Naway manatili silang huwaran at magigiting na saksi ng iyong lubos na pagmamahal sa lahat ng tao. Manalangin po tayo. Hangad mo ang pagkakaisa ng tao sa buong daigdig. Itulot mong maging pangunahing adikain ng mayayamang bansa ang pagbabahagi ng kanilang kasaganaan at kaunlaran sa mga bansang naghihikahos. Manalangin po tayo. Patnubayan mo ang mga namumuno sa aming bansa upang sila ay kakitaan ng tunay at tapat na paglilingkod para sa kapakanan ng mamamayan at kaunlaran ng bansa. Manalangin po tayo. Tinawag mo kaming nagkatipon ngayon sa iyong harapan. Ipagkaloob mo sa amin ng pusong mapagpatawad upang makita namin ang natatanging kabutihan ng aming kapwa sa kabila ng kanilang pagkukulang at kahinaan. Manalangin po tayo. Sa sandaling ito, tahimikan, huwag na po muna nating hilingin yung mga sarili nating pangangailangan. Alam naman po ng
ng Diyos yan. Bilang magkakapatid, hilingin po natin ang patuloy na paglilong ng Espiritu Santo kay Apo Koching. Ito po ang hilingin natin lahat sa oras na ito. Ang pananatili ng Espiritong Banal upang paalamin niya lalo, painitin niya lalo ang kanyang kalooban, ang kanyang buong pagkatao na mapagaling pa, magamot ang marami pang kapatid natin, hindi lang pangangatawan, kundi higit gamutin ang kanilang kaluluwa. Pangalawa, hilingin din natin ngayon ang bawat isa sa atin ay magampanan din naman ng lubusan ang papel na ipinagkaloob ng ating Diyos Ama. Sabi nga ni Father Jess, hindi mahalaga kung malaki o maliit. Ang papel natin, hindi mahalaga kung mataas o pababa. Ang mahalaga sa mga ginagampalan natin, nakikita ang kalooban ng Diyos Ama. Ikaw na nagkatawang tao, Panginoong Diyos, na nagsabing, hanapin lang namin ang iyong kaharian. Ang anumang pangangailangan namin ay iyong ipagkakaloob. Pero kung tutusin ang kailangan namin, kung ikaw na nasa amin, wala na. Dahil ikaw kaganapan ng aming buhay, ikaw ang tunay naming makapangyarihang Ama, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ito
Malalangin kayo mga kapatid Tayo po tayo. upang itong ating paghahain, pati na ang ating mga sarili, ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pinawa, Panginoon, paghahain ng kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Mga Panginoon. kapatid, pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga anak na nagtaksil ay nagbabalik sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mo masunurin at ng espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mo mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa magsaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bububuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahan ng Espiritu Santo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyaw ito, papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan ng paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Tayo po'y lumuhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. At iniabot sa kanyang mga kaibigan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga kaibigan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay minarapat na tumayo sa harap mo upang makapaglingkod kami sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo, at ang kanyang makatulong na Obispo, at ang buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaliwanagan silang lahat. Kaawaan mo at pagindapatin kami na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, ang mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng dasal na itinuro mismo ng Panginoong Jesucristo.
hinihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at hanggang ngayon, sinasabi mo pa rin sa amin na iniwan mo ang iyong kapayapaan at ibinibigay sa bawat isa. Tunghayan mo ang pananampalataya ng iyong buong iglesia at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumayin niyo ang Panginoon, Sumayin niyo rin. buong puso at masaya natin ipagkaloob ang kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan na nagagaling sa ating Panginoon Jesucristo, kapayapaan na nagpapalago ng ating pagmamahal, at kapayapaan na nagbubuklod sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya. Sige po, please. Pakibati, kamay nyo, yakapin kung pwede yung mga kapatid natin, please. Tayo po'y lumuhod. Ito ang Diyos amang nagkatawan tao, ang Kristo, si Jesus, ang nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Banal. Siya ang pinaka-ugat ng ating pagdiriwang ngayon.
Mapalad tayo, inialay niya, iniaalay at ialay pa ang isang buhay para sa atin. Buhay na may tunay na kaligtasan. Mapalad din tayo sa oras na ito. Ramdam ng ating mga kaluluwa ang tunay na pag-ako niya, pag-iingat niya. Kaya sa ating pagtanggap, amen, oo, salamat, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit Sa isang salitang lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Comfort me through all the ways that life may Yeah.
Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kay Father Jess, among salamat po. Salamat, maraming salamat po. Kami po ni Among ay unay namin kinalulugod makiisa sa inyo sa selebrasyon sa oras na ito. Kumbaga sa amin ay mga isang humbling experience yung ganun ba na yung pakikiisa lang sa pamamagitan ng banal na misa kahit hindi kami karapat dapat nga inimbitahan niyong manguna sa pamamagitan nitong banal nating pasasalamat. Kaya maraming salamat at happy 14th year anniversary sa inyong lahat. Palakpakan muna. Una, palakpakan ang sarili. At siyempre si Apo Hochi na tinalugdan ng Spiritong Banal. Maraming salamat. At sa ngalan ng buong parokya na rin, Apo Hochi at ng ating Archdiocese, tanggapin mo ang aming pakikisat pasasalamat. Tama si Among Jess kanina sabihin niya yung bang kami tunay na nagagalak. Tutuusin yung pasan-pasan namin kumbaga, yung pasan-pasan talagang nadamay ka pa. Welcome to the club nga. Gano'n. Ipagpatuloy mo lang yung nagkwentuhan tayo yung sinasabi mong wala kang pera, ay pagpatuloy mo lang yun. Sigurado ako, nasa tamang nasa banal na landas ka. Baka sabihin tamang daan at saka basta pagpatuloy mo lang yung walang pera. Ako na sabi na niya mo nagsasabi, nasa banal na daan ka. Dahil ang pagkilala sa Panginoon ay ang kawalan natin. Ang pagkilala sa Panginoon Diyos ay ang kawalan natin. At sa ganitong paraan, 14 na taon ang hindi lumipas, tandaan po natin,
hindi lumipas, kundi 14 na taon na tayong may pag-aantabay, may pag-iingat, may tunay na paggabay sa ating araw-araw na paglalakad tungo sa kanyang pangakong kaharian. Congratulations sa inyo lahat. Congratulations. At higit, malakas po natin palakpakan ang pinakaugat ng ating kapatiran, ng ating pagmamahalan, ang Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Enjoy kayo maghapon, pagsaluhan ng ating iba't ibang mga aktibidades na meron na nakapagpara sa atin. Brad, siya nga pala, thank you. Ganyan ko kayo saluduhan eh. Maraming salamat sa inyo. Salamat po. May pagkain, gutom na. Ikaw. Ay, hindi. Salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumahin niyo rin. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay tapos na. Humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo lahat. Maraming salamat.